Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store o di kaya click more ang description at makikita mo na ang mga products. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Narito ang aking natuklasan tungkol sa posisyon ng COMELEC at kung ano ang nangyayari o maaring mangyari kaugnay ng paghahain ng kandidatura para sa BSKE sa gitna ng kasalukuyang hindi tiyak na sitwasyon. Ano ang posisyon o paghahanda ng COMELEC ngayon? Sa kabila ng pagpirma ni Pangulong Marcos sa RA 12232 na nagpapaliban ng Disyembre 2025 BSKE tungo sa Nobyembre 2026 at nang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon dito, sinabi ng COMELEC na ipagpapatuloy nila ang paghahanda para sa halalan. Ipinahayag ni COMELEC Chair George Garcia na naghihintay sila sa magiging desisyon ng Korte Suprema bago tuluyang pagtibayin ang Implementing Rules and Regulations IRR para sa RA 12232 lalo na't ang batas mismo ay hinahamon. Nakipagkasundo na rin sila sa National Printing Office para sa pag-imprinta ng mga balota para sa BSKE, patunay na nagpapatuloy ang mga gawaing logistical. Umaasa sila sa isang mabilis na desisyon mula sa Korte Suprema, posibleng bago mag-Oktubre 2025 upang maging malinaw kung susundin pa rin ang lumang schedule o lilipat sa bagong takdang panahon. Ano ang itsura ng schedule ng paghahain ng kandidatura ayon sa lumang kalendaryo? Sa ilalim ng Resolution Number 11132 ng COMELEC na inilabas noong nakatakdang gaganapin pa ang Disyembre 1, 2025 BSKE, nakapaloob ang mga pangunahing pitsa. Oktubre 1 hanggang Oktubre 7, 2025, paghahain ng Certificate of Candidacy COCs para sa mga kandidato sa barangay at SK. Panahon ng kampanya, Nobyembre 20 hanggang 29, 2025. Araw ng halalan, Disyembre 1, 2025. Kaya sa kasalukuyang nakapaskil na kalendaryo, maagang Oktubre 2025 pa sana maghain ng kandidatura ang mga tatakbo. Ang alanganin, ano ang mangyari kung iba ang hatol ng Korte Suprema? Dahil sa hamong legal, kung idideklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang RA 12232 o ang probisyon nito sa pagpapaliban, ipatigil ang implementasyon nito. Maaring bumalik ang COMELEC sa naunang schedule. Ibig sabihin, itutuloy ang Disyembre 2025 BSKE. Manatiling epektibo ang panahon ng paghahain, Oktubre 1 hanggang 7. Maliban na lamang kung baguhin ng korte ang mga pitsang ito. Kailangan maglabas muli ang COMELEC ng bagong implementing rules na alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Kung panigan ng Korte Suprema ang batas o ibasura ang petisyon, payagan ang pagpaliban, mawawala ng bisa ang schedule para sa Disyembre 2025, kabilang ang COC filing ngayong Oktubre 2025. Kailangang maglabas ng bagong patakaran o kalendaryo para sa 2026 BSKE. Ang paghahain ng kandidatura para sa barangay at SK ay susunod na sa schedule ng 2026. Pansamantalang mga sitwasyon, maaring maglabas ang korte ng status quo ante order o pansamantalang restraining order na maglalagay sa sitwasyon sa alanganin na pipigil sa COMELEC na buksan ang paghahain hanggang sa magkaroon ng malinaw na pasya. Maaring maglabas ang COMELEC ng tentative or contingent na kalendaryo na nakabatay sa magiging ruling ng Korte Suprema. Sa ngayon, may nakapaskil na kalendaryo ang COMELEC na para bang tuloy pa rin ang 2025 na schedule. Ngunit sila ay nag-ingat sa pagtutuluyang pagtibayin ito hanggang sa lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Mga kaidoks, ano ang COMELEC Resolution Number 11132?
Ang COMELEC Resolution Number 11132 ay opisyal na kalendaryo ng mga gawain para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, BSKE, na itinakda noong nakatakdang gaganapin pa sa Disyembre 1, 2025 ang halalan. Kabilang dito ang mga sumusunod na mahalagang pitsa. Oktubre 1 hanggang 7, 2025, para sa paghahain ng Certificate of Candidacy, COCs ng mga tatakbo sa barangay at SK. Nobyembre 20 hanggang Nobyembre 29, 2025, ito ang opisyal na panahon ng kampanya. Disyembre 1, 2025, ito ang araw ng halalan. Sa madaling salita, ito ang nagsisilbing gabay ng COMELEC at ng lahat ng kandidato kung kailan dapat magsumite ng kandidatura, magsimula ng kampanya, at bumoto ang taumbayan. Ano ang epekto ng RA 12232? Ngunit nang ipasa at nilagdaan ang RA 12232, inilipat ang pitsa ng BSKE mula Disyembre 2025 papuntang Nobyembre 2026. Kung maging ganap na epektibo ang batas na ito, automatikong mawawalan ng bisa ang Resolution Number 11132 dahil hindi na matutuloy ang halalan sa 2025. Ang lahat ng nakasaad na schedule dito ay kailangang i-reset at gumawa ang COMELEC ng panimbagong resolution para sa 2026. Ang papel ng petisyon ni Makalintal. Ngayon, dito pumapasok ang petisyon ni Atty. Romulo Makalintal sa Korte Suprema. Quini-question niya ang legalidad ng RA 12232, particular ang provision na nagpapaliban ng halalan. Ayon sa kanya, labag ito sa konstitusyon dahil tanging ang mamamayan lamang ang may karapatan na magpahaba o magbawas ng termino ng mga opisyal sa pamamagitan ng halalan at hindi ng Kongreso. Posibleng hatol ng Korte Suprema at epekto ng Resolution Number 11132. First, kung ibabasura ng Korte Suprema ang RA 12232 at ideklara itong labag sa konstitusyon. Second, kung panigan ng Korte Suprema ang RA 12232 at pahintulutan ang pagpapaliban. Third, malalim na pagsusuri. Sa madaling salita, ang kapalaran ng COMELEC Resolution Number 11132 ay nakatali mismo sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung mananaig ang Kongreso at RA 12232, mawawala ito at papalitan ng bago para sa 2026. Ipinapakita lamang nito na ang eleksyon ay may direktang epekto, hindi lang sa kalendaryo. Ipinapakita lamang nito na ang eleksyon ay may direktang epekto, hindi lang sa kalendaryo ng COMELEC, kundi sa mismong prinsipyo ng regular at makatarungang halalan na nakasaad sa konstitusyon. Ano sa palagay mo ang mangyari? May pag-asa pa kayang matuloy ang filing ng COC next week, October 1 to 7, 2025? Ipahayag ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX-DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.